Breaking news mga kababayan, buong China, binulabog ng isang brutal na app. Isang bagong viral app ngayon ang bumubulabog sa pagiging abala ng mga Chino. Hindi ito laro at hindi rin ito isang social media platform. Ito ay isang app na kung tawagin ay "Are you dead?" o "Patay ka na ba?" Sa unang impresyon ay bakas ang pagiging morbid ng pangalang ito. Pero bukod sa pangalan ay mas maraming nagulat sa layunin kung bakit ginawa ang app na ito. Sa loob ng app ay may isang malaking pindutang kulay berde para sa tinatawag na daily check-in. Kapag pinindot mo ito, iisipin ng app na buhay ka pa. Pero kapag hindi mo ito pinindot sa loob ng 2 araw, aabisuhan ng app ang mga emergency contact na inilagay mo. Yan ang rason kung bakit ito tinawag na "Are you dead?" Would anyone notice if you went missing? That's the question behind an app that's going viral across China called Are You Dead? And yes, that's the real name. Designed for people who live alone, the app requires regular check-ins. If you miss one, an emergency contact is automatically alerted. It recently topped paid charts on the Apple App Store, revealing a deeper issue. Globally, 1 in 5 people say they feel lonely, according to a poll by Gallup. And in China, one-person households could reach 200 million by 2030. What started as a safety app now reflects a bigger question of modern city life. Who would notice if something happened to you? At nagugulat ang buong mundo dahil milyong-milyong kabataang Chino ang nagda-download nito. Ang tanong, anong klaseng pangamba ang gustong i-address ng app na ito? At ano ang papel nito sa buhay ng ikalawa sa pinakamataong bansa sa mundo? Sa pagbukas ng app na ito, ang una nitong tanong ay "Buhay ka pa ba?" Yan ang buod ng pinakabagong viral app sa China. Napakasimple pero brutal ang ideya. Araw-araw ay bubuksan mo ang app at pipindutin ang isang malaking buton na may nakasulat na "Check-in today." Ganun lang kadali ang paggamit ng app na ito. Kapag pinindot mo ito, iisipin ng app na buhay ka pa. Pero kapag hindi mo ito pinindot sa loob ng 2 araw, magpapadala ito ng alert message sa email ng emergency contact na pinili mong ilagay sa app at sasabihin ito na "There is something wrong." Tahimik na inilunsad ang app na ito noong 1 taon, July 2025, at libre pa lang ito noong panahong yon. Walang malaking company marketing at walang celebrity endorsement. Pero sa unang bahagi pa lang ng taong 2026, biglang umakyat ito sa mga download chart at naging pinakamalakas na download paid app sa buong China. Nasa 10 million na ang tinatayang download record nito. Nag-viral ito at nanguna sa mga listahan ng mga paid app sa Apple App Store noong nakaraang Sabado, ayon sa report ng Global Times. Naging hit ang nasabing app lalo na sa mga kabataang nabubuhay ng mag-isa. Mag-isa pero hindi nag-iisa. May kaligtasan sa iyong tabi. Yan ang description ng app na ito sa App Store. Ang nasabing app ay ginawa lamang ng 3 kabataang developer na nasa edad 20. At batay sa report, halos wala itong ginastos sa pagbuo ng nasabing app. Pero ngayon, milyon-milyon ang kinikita nito. Ayon sa mga eksperto na nakapansin sa app, dapat maunawaan muna kung ano ang takbo ng isang urban life sa China para malaman kung bakit napukaw ng app na ito ang damdamin ng maraming Chino. Noong una kasi, ang buhay sa China ay umiikot lang sa pamilya, sa magkakapitbahay at sa isang close na komunidad. Pero ngayon, lalo na sa malalaking lungsod, marami ang nakakaramdam ng pagiging isolated at nag-iisa. Maraming Chino ang namumuhay ng mag-isa at marami din ang hindi muna nag-iisip na mag-asawa. Sa pagtatapos ng dekadang ito, posible umano na nagkaroon ng paglobo ang China sa bilang ng mga tahanang binubuo lamang ng iisang tao. May mga kabataang profesional na nakatira sa maliliit na apartment, mga estudyanteng malayo sa kanilang mga pamilya, mga manggagawang nakatira malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan at dumarami din ang mga matatandang tumatanda ng nag-iisa. Sa nakalipas na dekada, daan-daang milyong kabataang umaalis sa kanilang mga probinsya at lumilipat sa mga malalayong lungsod para magtrabaho.
Naiiwan ang mga baryong unti-unti nang nauubusan ng mga kabataan at naiiwan na lang ang mga matatandang magulang na nag-iisa. Nag-iisa sa baryo, nag-iisa pa sa lungsod. Noong 2024, umabot sa 123 milyon ang mga mag-isang nabubuhay sa buong China at 110 milyon sa kanila ay mga bata at adult age na nag-eedad ng 20 hanggang 50. 8% yan ng populasyon ng China at batay sa mga analyst, tinatayang sa pagpasok ng taong 2030, aabot na sa 2 milyon ang populasyon ng mga single-person household sa bansang China. Bumaba din ang bilang ng mga nag-aasawa sa mga kabataan sa China. Noong 2024, bumagsak sa pinakamababang antas mula 1986 ang bilang ng mga bagong kasal sa China. Kasabay din ito, syempre, ang pagbaba ng birth rate na sinusubukan ngayon na labanan ng gobyerno. Idagdag pa rito ang lumalaganap na depression, anxiety at pagkadismaya dahil sa mga kabiguang naranasan sa mga nagdaang taon, kasabay ng tumataas na record ng youth unemployment, dahilan kung bakit nagmarka sa marami ang isang app na may ganitong kalungkot na pangalan. At may isang pakiramdam na nagbubuklod sa kanilang lahat. Paano kung may mangyari sa kanila at walang nakakaalam? Kung pag-aaralan umano ang social media ng China, naging alarming ang pagiging tapat ng mga tao. At sa app na ito, marami ang nagsasabi na binibigyan daw sila nito ng kapanatagan ng pag-iisip. Sabi ng iba, salamat naman dahil kahit papaano ay may makakatuklas ng kanilang katawan kapag may nangyari sa kanila. Sabi nga ng isang user na nag-post sa Weibo, sa kauna-unahang pagkakataon daw ay may nag-alala kung patay o buhay na ba siya. Meron pang nagsabi na ang app daw na ito na nagkakahalaga ng 8 yuan or 68 pesos sa Pilipinas ang nagsisilbing huling dignidad ng napakaraming kabataan na namumuhay ng mag-isa sa China. Hindi daw kasi ang kalungkutan ang siyang pinakanakakatakot sa lahat, kundi ang tuluyang mawala sa mundo na parang hindi ka man lang umiral at walang nakakaalam na ikaw ay nawala. Ayon kay Stuart Gittel Basten, propesor ng Social Science at Public Policy sa Hong Kong University of Science and Technology, ipinapakita ng reaksyong ito kung paano tinatamaan ng app ang damdamin ng pagiging hiwa-hiwalay, pag-iisa at matagal na oras ng trabaho. Aniya, maraming kabataan ang hindi na nagkaroon ng social life na gusto sana nilang maranasan. Dagdag pa niya, dapat daw ay suportahan ng mga Chino ang kasikatan ng app na ito para na rin matulungan ang mga taong nag-iisa, mapamatanda man ito o kabataan. Pero syempre, hindi lahat ay natutuwa sa app na ito. Sa pangalan pa lang, marami na ang tumataas ang kilay. Sa kultura kasi ng mga Chino, napakahalaga ng mga salitang binibitiwan ng bibig. At ang lantarang usapan tungkol sa kamatayan ay itinuturing na malas. May mga nagsasabi pa na kahit daw ang pag-i-install ng app na ito ay parang isang hindi magandang pangitain. Ang iba naman ay nakikiusap na sana'y palitan ang pangalan ng app. Ayon sa kumpanyang gumawa nito, handa naman daw silang makinig sa suhestyon ng mga users at posible umanong magkaroon sila ng rebranding. Lalo na ngayon na biglang sumipa ang download volume nito dahil sa international media na nag-highlight dito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpatupad na ng subscription fee ang mga developers. Pero pinag-iisipan pa nila ang rebranding dahil ang mismong nakakatakot na pangalan ng app ang naging dahilan kung bakit viral ito ngayon. Isang komentarista naman sa Global Times ang nagsuggest na palitan ang pangalan at gawin itong Are You Alive? Sa palagay ko, dahil yan sa pangalan, napaka-sensational ng pangalan nito. Selama. Nakakaintindi ka naman ng Chinese, di ba? Sa English yan ay patay ka na ba? Sa palagay ko, ang pinakatamang translation ay You Dead Yet? Dahil sa palagay ko, katunog ito ng isa sa mga pinakakaraniwang pagbati sa Chinese na Chilema? Kumain ka na ba? Isang napaka-common na pagbati sa mga inchik. Sa tingin ko parang ganun lang ito. Sa halip na Chileme, kumain ka na ba ay naging Silema? Are you dead yet? Kaya sa palagay ko nandoon ang husay ng app na ito eh. Kaya malinaw na malakas ang hatak ng marketing ng pangalan nito.
Gayunman, marami ang naniniwala na napakalaki ng silbi ng app na ito. Ibinibigay nito kung ano ang ipinangako niya sa mga users. Kapag tumigil ang pag-check-in, may lalabas na alert message sa email ng contact person. Posible umano itong makapagsalba ng buhay lalo na sa mga kaso ng medical emergency, aksidente o krisis sa mental health. Pero ayon sa mga kritiko, hindi nito naaalis ang kalungkutan ng isang tao, kundi minamanage lang nito ang problema. Ayon sa mga creator ng app, nakuha nila ang ideya sa mga online discussion tungkol sa security at sa pag-iisa. At ngayon ay pinag-iisipan na nilang palawakin pa ang gamit nito na ang target naman ay ang mga mas matatandang users. Pero matapos ang ilang araw na exposure sa international media, iniulat ng Global Times na tinanggal na ang app sa Android at Apple App Store sa China. Kahit ang mga media gaya ng CNN China ay hindi na rin mahanap ang app na ito sa kanilang bansa. Pero may ulat na nahahanap pa rin daw ito sa ibang lugar gaya ng Hong Kong. Bilang tugon sa hiling na palitan ang pangalan ng app, ayon sa report, nakinig naman daw ang kumpanyang may-ari nito at nag-announce na gagamitin na nito ang pangalang Demumu para sa global versions nito matapos makaakit ng napakalaking pansin mula sa overseas users. Inihayag din ng kumpanya na itataas na nito ang presyo ng app sa 8 yuan mula sa dating 1 yuan o mahigit kumulang 14 cents sa US. Nang una ay libre ito, pero pagsapit ng bagong taon, nagpatupad na ito ng subscription fee mula 1 yuan o 10 to 15 cents sa US dollar. Sa tingin ko, interesante ang original concept na idinisenyo sa app na ito. Pero may bayad kasi. Kung libre lang sana, ida-download ko ito para subukan. Kahit 1 yuan lang ang singil, pwede na yon para sa trial. Pero ang 8 yuan, parang mahal na yata yun. Sa palagay ko, hindi naman ganun kakailangan ng mga kabataan tong app na to kasi madalas naman silang kumukontak sa pamilya nila. Ang talagang kailangan gumamit nito ay mga matatanda na hindi masyadong pamilyar sa social media. Simpleng check-in lang sa app na to ang kailangan kaya madaling gamitin. Pero konektado pa rin naman ang bagong pangalan ng app sa dati. Ang D sa salitang Demumu ay mula sa salitang Ingles na death, habang ang Mumu ay idinagdag para magmukhang mas magaan at palakaibigan ayon sa sinabi ng mga developer sa isang state-affiliated media outlet. Malaki naman ang pasasalamat ng 3 developer sa media dahil binigyan sila ng natatanging atensyon para maipakilala sa buong mundo ang para sa kanila ay ambag nila sa lipunan. Pero ayon kay Robert Siciano, isang security expert ng Fox News, wag daw dapat kalimutan na may hatid ding panganib ang paglalagay ng impormasyon sa app lalo na sa mga app na gawang China. Ibinigay niyang halimbawa dito ang TikTok. Posible kasi na may malaking access ang Chinese government sa mga datos ng mga app na katulad nito, lalo na kung makakarating pa ang ganitong mga app sa mga bansang gaya ng Estados Unidos na ngayon ay available na nga sa App Store doon. Sa tahimik na paraan, ipinapakita ng app na ito ang isang bagay na bihirang pag-usapan sa modernong buhay. Ang katotohanan na milyong-milyong tao sa mundo ang nabubuhay ng nag-iisa. Dahil dito, marami ang nagsasabi na hindi dapat ituring na morbid o brutal ang app na ito. Sa halip, itinataas pa umano nito ang isang masakit at napapanahong tanong. Kung may mangyari sa iyo ngayon o bukas, sino kaya ang makakaalam? Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.